Hindi nito napigilan ni Charlene ang kanyang sarili na lumuluha ang kanyang mga mata pagkatapos marinig ang sinasabi ng katulong nila ni Raymond, isang revelasyong halos hindi niya matanggap. Gusto umano ni Madam Sonia na tuluyang mawala sa kanilang pamilya si Charlene, at siya rin ang nagsabi kay Charlene na wala ang kanyang asawa na si Raymond dahil nasa piling ito ni Divina. Ngunit ang mas masakit, hindi ito totoo. Isang kasinungalingan lamang ito na niluto ni Madam Sonia upang sirain ang damdamin ni Charlene at tuluyan na nitong iwan ang kanilang anak. Nasusukan na raw siya kay Charlene, bulong pa ng katulong dahil sa pagiging palaban at maprinsipiong babae nito. Napaupo na lamang si Charlene sa gilid ng sofa, hawak ang kanyang dibdib habang nanginginig sa emosyon. Ano bang kasalanan ko? Bulalas niya habang sinisikap pigilan ang kanyang luha. Ginawa ko naman ang lahat, minahal ko si Raymond ng buo, minahal ko ang anak namin. Dito ay tila biglang bumigat ang paligid. Lumapit sa kanya ang matandang katulong at marahang inabot ang isang puting sobre. Ate, ito po ang nakita ko sa mesa ni Madam Sonia. Hindi ko dapat ibinibigay ito, pero naniniwala akong may karapatan kayong malaman ang totoo, mahinang sabi nito. Kinakabahan man, agad na binuksan ni Charlene ang sobre. Laman nito ay mga larawan ni na Raymond at Divina na magkayakap sa isang resort, mga resibo ng mga transaksyong pinadaloy mula sa kumpanya, patungo sa isang personal na account sa ilalim ng pangalang T. Rivera, at higit sa lahat, isang voice recording. Pinindot ni Charlene ang play. Raymond, kung ayaw mong tuluyang mabaon sa utang ang kumpanya ng ama mo, pakasalan mo si Divina. May hawak siyang stocks. Si Charlene, kalimutan mo na. Isa siyang sagabal sa kinabukasan natin. Boses iyon ni Madam Sonia. Madiin, walang pakundangan. Habang tumatagal ang pakinginig ni Charlene, tila parang pinipilipit ang kanyang puso. Bigla niyang naalala ang gabing ipinagtapat sa kanya ni Raymond na siya ay mawawala ng ilang araw para sa business trip, iyon pala ay paglalakbay na may ibang layunin. Halos hindi makahinga si Charlene. Sa gitna ng kanyang pagkakagulantang, isang tawag ang pumasok sa kanyang cellphone. Si Camille, ang matalik niyang kaibigan. Charlene, nandito ako sa ospital, nakita ko si Raymond dito kanina. May dinadalaw siyang babae, buntis, at base sa narinig ko sa usapan nila, si Divina iyon. Siya raw ang ina ng magiging tagapagmana ng negosyo nila. Nalaglag ang cellphone mula sa kanyang kamay. Hindi na siya nagpaalam sa katulong, tumakbo siya palabas ng bahay, dala ang sobre at ang durog na damdamin. Tumungo siya sa ospital. Doon, nakita niya mula sa malayo si Raymond, nakaupo sa waiting area, hawak-hawak ang kamay ni Divina na may baby bump. Ang dating mapagmahal niyang asawa, ngayon ay isang estranghero. Naramdaman ni Charlene ang panlalambot ng kanyang tuhod. Ngunit bago pa siya mawala ng lakas, isang kamay ang lumapat sa kanyang balikat. Isang estrangherong lalaki. Maamo ang mukha, matalim ang mga mata. Ako si Achoy. Eman Velasquez. Ikaw ba si Charlene Marquez? Ako ang ipinadala ng ama ni Raymond, si Don Gregorio. Gusto kanyang makausap. May malaki siyang revelasyon. Naguluhan si Charlene. Ang ama ni Raymond. Pero matagal na siyang patay di. Hindi. Buhay siya. Buhay at itinatago ni Madam Sonia sa isang bahay sa Tagaytay. Pinaniniwala ang lahat na patay na siya para kontrolin ang kumpanya. Hindi makapaniwala si Charlene. Sa gitna ng kabaliwan, isang sinag ng liwanag ang sumilay. Pwede mo ba akong dalhin sa kanya? Tanong niya. Nang makarating sila sa Tagaytay, isang tagong rest house ang tumambad. Dito niya muling nakita ang isang lalaking mahina na sa edad, ngunit may matatag na tinig, si Don Gregorio. Ako ang totoong nagtatag ng kumpanya, at ikaw, Charlene, ikaw ang pinili kong maging manugang, hindi si Divina. Alam kong matagal ka ng pinagtaksilan, pero panahon na para ilaban mo ang totoo. Sa puntong ito, bumuo ng plano si Charlene, isang tahimik ngunit mapanlikhang paghihiganti. Hindi sa pamamagitan ng karahasan, kundi sa hustisya. Sa tulong ni Achoy Velasquez at ni Don Gregorio, nagsampa siya ng kaso, fraud, falsification of documents, at attempted coercion. Ang mga ebidensyang nasa sobre ay naging sandata niya. Nang mabalitaan ito ni Raymond, agad siyang nagtungo sa bahay ni Charlene, ngunit huli na ang lahat. Charlene, please, hindi ko alam ang lahat ng ginagawa ng mama ko.
Hindi ko alam. Tumigil ka, Raymond, matatag ang tinig ni Charlene. Hindi mo alam o ayaw mo lang talagang makialam? Pareho lang yan. At sa huling pagkakataon, nilingon niya si Raymond habang may ngiti sa kanyang labi. Hindi ngiting masaya, kundi ngiting puno ng tapang at muling pagbangon. Sa huling eksena, makikita si Charlene sa korte, kalmado, maayos ang bihis, habang naglalakad patungo sa witness stand. Ako si Charlene Marquez. At ito ang kwento ng isang babaeng hindi kailanman pinatahimik ng kasinungalingan, kundi pinatibay ng katotohanan. Maiyak-iyak si Divina habang patuloy na dinuduro-duro ni Charlene, ang matalik niyang kaibigan noon na ngayoy galit na galit at tila handang isuko siya sa kapalaran. Nanginginig ang tuhod ni Divina sa sobrang takot, lalo na nang sabihin ni Charlene na alam na umano nito ang buong katotohanan, na si Divina ang nasa likod ng lahat ng kaguluhan sa kanilang buhay. Alam ko na ang totoo, Divina, mariing sabi ni Charlene habang nanlilisik ang mga mata. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkahiwalay kami ni Raymond. Ikaw ang dahilan kung bakit halos mabaliw ako. Lalong lumakas ang pag-iyak ni Divina. Lumuhod siya sa harapan ni Charlene, nagmamakaawa. Pakiusap, Charlene, huwag mo akong isumbong. Hindi ko na ulitin, pangako. Ngunit tikom ang puso ni Charlene. Hindi siya matinag. Ang sakit na naramdaman niya noong akusahan siya ni Raymond ng pagtataksil ay muling bumalik. Hindi totoo ang paratang, ngunit dahil sa mga peking ebidensyang inilatag ni Divina, mga litrato, recordings, at tsismis na sinadyang ikalat sa social media, ay naniwala ang lahat, lalo na si Raymond. Huli ka na, Divina. Paparating na ang mga pulis. Huwag kang magpanggap na inosente pa, malupit na sabi ni Charlene. Bigla, isang malakas na ingay ang narinig mula sa labas ng bahay, tila mga gulong ng sasakyan sa graba, kasunod ang matitinis na tunog ng mga sirena. Napalingon si Divina sa bintana. Kita niya ang dalawang police car na papalapit. Nagtama ang paningin nila ni Charlene. Isang segundo lang ang lumipas, ngunit tila isang oras ang naramdaman ni Divina. Tumayo siya bigla, tumakbo palayo at binasag ang bintanang salamin sa likod. Tumilamsik ang dugo sa kanyang braso, ngunit hindi ito alintana. Tumalon siya palabas ng bahay at tumakbo sa kakahuyang malapit sa likuran. Divina! Bumalik ka, sigaw ni Charlene habang hinahabol siya. Sa madilim na kakahuyan, nadapa si Divina sa basa at maputik na lupa. Pero muli siyang tumayo, pinagpatuloy ang pagtakbo kahit halos hindi na siya makahinga. Sa kanyang isipan ay isang bagay lamang, kailangan kong makatakas. Hindi ako pwedeng makulong. Samantala, nagdesisyon si Charlene na sundan si Divina sa kabila ng panganib. Bitbit niya ang kanyang flashlight at isang taser na ibinigay ng isang kaibigan niyang pulis. Alam niyang hindi basta-basta si Divina. May mga koneksyon ito at posibleng may baril. Habang tumatakbo si Divina, naalala niya ang lihim niyang tinatago, isang ASB na may recordings ng mga kasunduan niya sa mga sindikato ng lupa, mga transaksyon ng bribery, at ang pinakasikreto sa lahat, ang kanyang partisipasyon sa isang blackmail scheme na sangkot ang isang matataas na opisyal ng gobyerno. Hindi lang ako ang mawawasak kapag nahuli ako, bulong ni Divina sa sarili habang nagtutungo siya sa isang abandonadong bahay sa gitna ng gubat. Doon niya itinago ang ESP sa loob ng isang lumang orasan. Pero hindi niya alam, may nakasunod na pala sa kanya bukod kay Charlene, isang misteryosong lalaki na may suot na itim na hoodie at tila mas may masamang balak pa kaysa sa mga pulis. Divina, bulong ng lalaki sa sarili habang hawak ang isang itim na folder. Oras na para singilin mo ang mga kasalanan mo. Samantala, narating na rin ni Charlene ang abandonadong bahay. Tahimik ito, malamig at puno ng alikabok. Sa bawat yapak niya ay may tunog ng mga nababasag na kahoy. Bigla, isang kalabog ang narinig mula sa itaas. Dahan-dahan siyang umakyat sa hagdan. Tila huminto ang kanyang paghinga nang biglang may kamay na lumitaw mula sa likuran ng kurtina. Agad niyang inilabas ang taser at tinutok ito sa anino, pero laking gulat niya nang makita si Divina, sugatan, pagod, ngunit may hawak na kutsilyo. Hindi ako papayag na madali mo akong ibagsak, sigaw ni Divina. Naghabulan sila sa loob ng bahay. Nasugatan si Charlene sa braso, ngunit nagawa niyang tamaan si Divina ng taser. Nanginig ang katawan nito at bumagsak.
Justo sa pagdating ng mga pulis, nakita nila si Charlene na hawak-hawak ang XP na kinuha niya mula sa orasan, habang si Divina ay nakagapos at wala ng lakas. Dito niya siya dalhin, utos ni Charlene sa mga pulis habang ibinibigay ang XP. Ito ang ebidensya ng lahat ng kasalanan niya. Ngunit bago pa siya mailagay sa police car, nagsalita si Divina, akala mo ba ikaw lang ang may alas, Charlene? Hintayin mong lumabas ang video mo. Lahat kayo, isasama ko sa impyerno. Natigilan si Charlene. Ano ang ibig sabihin ni Divina? Sa likod ng ambulansya, tahimik na ngumiti si Divina. May isa pa pala siyang XQ at naipadala na ito sa isang misteryosong journalist na maaaring magpabagsak hindi lang kay Charlene, kundi pati na rin sa mga taong akala niya ikakampi. Booking na nga itong si Divina dahil ibinuking na ito sa kanyang pinsan. Pagkatapos nitong ipahamak ni Divina si Jenny, dito na pagtanto ni Jenny na hindi na siya dapat maging sunod-sunuran pa sa kanyang pinsan. Ilang beses na siyang nagtiwala, ilang beses na niyang pinagtakpan si Divina, pero sa bandang huli, siya pa rin ang isinakripisyo. Naisip ni Jenny na panahon na upang itama ang lahat ng pagkakamaling kanyang kinasangkutan. Hindi na niya kayang manahimik. Hindi na siya mananahimik sa ngalan ng pamilya. Sapagkat sa totoo lang, ang pamilya ay hindi dapat ginagamit upang manira, kundi upang magtulungan. At si Divina, siya ang ehemplo ng isang makamandag na ugnayan. Kaya't hindi na nag-atubili si Jenny at agad siyang tumawag kay Charlene. Gulat na gulat si Charlene nang makita ang pangalan ni Jenny sa kanyang cellphone. Ilang linggo na rin siyang naghihintay ng linaw, ng katotohanan, ng sagot, at ngayong si Jenny mismo ang tumatawag, may pakiramdam siyang ito na ang sagot sa lahat. Jenny, bakit ka tumatawag? Tanong ni Charlene, medyo kinakabahan. Charlene, kailangan nating magkita. May kailangan kang malaman tungkol kay Divina. Tungkol sa lahat, sagot ni Jenny, nanginginig ang boses. Sa wakas, bulong ni Charlene. Akala ko kailanman ay hindi ka aamin. Ngunit hindi alam ni Jenny na sa bawat hakbang niya patungo sa liwanag ay may anino ng sumusunod sa kanya. Si Divina, matapos nitong maramdaman ang malamig na pakikitungo ni Jenny, ay nagsimulang maghinala. Inutusan niya ang kanilang kasambahay na si Aling Mercy na sundan si Jenny, at nang makumpirma nito na papunta si Jenny sa isang tagpuan kasama si Charlene, agad siyang sumunod. Nakaitim si Divina, may takip sa ulo, halos hindi makilala. Habang nakaupo si Jenny sa isang tahimik na coffee shop sa may likod ng simbahan, tahimik siyang nag-aabang kay Charlene. Hindi niya alam, may isang peres ng matang nanunood mula sa madilim na sulok ng silid, si Divina, na hawak-hawak pa ang voice recorder. Pagdating ni Charlene, kapwa sila tahimik. Mahigpit ang yakap nila sa isa't isa, parang may pinagsaluhang lihim. Bakit ngayon lang? Tanong ni Charlene, mapait ang tono. Dahil natakot ako pero mas natakot akong masira ka pa, sagot ni Jenny. At dito nagsimulang maglabasan ang mga sikreto. Ibinunyag ni Jenny ang lahat, kung paano si Divina ang may pakana ng fake skandal na ikinasira ni Charlene sa kanilang kumpanya, kung paanong si Divina ang nagpadala ng peking ebidensya sa GP upang masuspinde si Charlene, at kung paanong siya, si Jenny, ay ginamit lamang para gawing kasangkapan sa paninira. Halos lumuha si Charlene. Bakit mo ako pinabayaan? Ipinangako kong poprotektahan ko si Divina pero hindi ko na kayang tiisin. Nalaman kong pati ang ama ko nasangkot sa mga bayarang utang ni Divina. Ginamit niya ang pangalan ng pamilya namin. At noong humingi siya ng tulong sa akin, sinabihan niya akong, kung ayaw mong masaktan ang pamilya mo, manahimik ka. Napahawak si Charlene sa kanyang dibdib. May tinatago pa siya. May mas malaki pa. At dito biglang lumabas si Divina. Galit. Nangangatog. At may dalang maliit na baril. Wala kang karapatang sirain ako, Jenny, sigaw ni Divina. Napatingin si Jenny sa kanyang pinsan, takot ngunit matatag. Ang totoo, Divina, ikaw ang sumira sa sarili mo. Biglang may pumasok na lalaki sa CAF, isang lalaking may itim na jacket at may badge. Si Inspector Robles. Divina Almonte. May warrant kami para sa iyong pag-aresto sa kasong cyberlibel, fraud, at attempted coercion. Hindi niyo ako maaaring hulihin. Wala kayong ebidensya, sigaw ni Divina. Ngunit mula sa kanyang bag, inilabas ni Jenny ang voice recorder. Narinig namin lahat.
Pati yung sinabi mong kung ayaw mong masaktan ang pamilya mo. Dahan-dahang lumapit si Inspector Robles kay Divina. It's over, Limac Almonte. Habang dinadala na si Divina palabas ng CAF, hindi siya makapaniwala. Jenny, pagtataksil yan. Pinsan tayo. Ngunit tumayo si Jenny. Ang tunay na pamilya, hindi nagbabantang manakit. Hindi naninira. At higit sa lahat, hindi sinasakripisyo ang sarili para sa pansariling kapakanan. Makalipas ang isang linggo, naging viral ang buong kwento. Sa isang eksklusibong panayam sa isang online channel na Princess ng City Jail, isinapubliko ni Jenny ang buong istorya at pinasalamatan si Charlene sa pagtitiwala. Humingi siya ng tawad sa lahat ng nasangkot at nangakong magpapakatino. Sa huling bahagi ng episode, sinabi ni Jenny, "Maraming Jenny sa mundo, mga taong nagiging biktima ng pagmamanipula ng mga Divina. Pero sana, sa kwento kong ito, matutunan ng lahat na hindi kailanman mali ang magsabi ng totoo. Masakit. Nakakatakot. Pero sa dulo ang liwanag ang mananaig." Pagkatapos nitong mapahamak ni Jenny dahil siya ang tinuturo na mastermind ni Libby sa kadahilanang agad naman din nitong ipinagtanggol ni Jenny ang kanyang sarili at agad naman din nitong sinabihan ni Jenny itong si Charlene na hindi umano siya ang totoong kasabwat at pinagbintangan lamang umano ito dahil ang totoo umanong kasabwat ay walang iba kundi itong si Divina. Kung kaya't agad naman din itong sinabihan ni Charlene itong si Jenny kung totoo ba umano ang mga pinagsasabi nito. Kung mayroon ba umano itong pruweba na si Divina umano ang kasabwat ng kanyang anak na si Libby kung kaya't nakulong umano sa kulungan itong si Princess. Dito agad naman ding umuo itong si Jenny, ngunit hindi naman din ito pinaniniwalaan ni Divina ang mga sinasabi ni Jenny. Bagkus, agad naman din nitong sinabihan ni Charlene itong si Jenny na umayos umano ito at bakit yung pinsan pa niya na si Divina ang pinagbibintangan sa oras na malaman umano ito ni Divina ay paniniguradong malilintikan umano itong si Jenny. Ngunit matatag na ang loob ni Jenny. Agad siyang sumagot, "Wala akong pakialam kung malintikan man ako. Ang mahalaga ay nasabi ko ang totoo. Hindi ako ang kasabwat ni Libby, si Divina ang tunay na may pakana ng lahat." Mabigat ang mga salita ni Jenny, ngunit lalong nagdilim ang mukha ni Charlene. Kung gayon, ani Charlene, patunayan mo. Patunayan mong totoo ang sinasabi mo. Agad namang bumaling si Jenny at inilabas mula sa kanyang bag ang isang e-drive. Nandito ang lahat ng ebidensya, ani Jenny. Mga voice recording, mga bank transaction, pati video kung saan si Divina mismo ang nagbibigay ng direktiba kay Libby sa loob ng isang abandonadong warehouse. Napakurap si Charlene. "Nasaan mo nakuha yan?" "May nagbigay sa akin. Isang taong dating kasabwat din nila pero nagbagong buhay. Isa siyang anonymous na whistleblower at handa siyang tumestigo." Ngunit bago pa man maipasok ni Jenny ang USB sa kanyang laptop, biglang may pumutok na salamin sa bintana. Isang itim na isgu ang bumangga sa gate at mula roon ay bumaba ang dalawang lalaking nakaitim, may dalang baril. "Siya Jean F. Jenny," sigaw ng isa sa kanila. Mabilis na napalundag si Charlene sa likod ni Jenny. "Ano to? Anong nangyayari?" "Hinahabol nila ako," ani Jenny habang sinubukang iligtas ang EXP. "May alam na si Divina na may hawak akong ebidensya." Nagkaputukan. Si Jenny, gamit ang isang luma ngunit matibay na bookshelf, ay tinakpan ang sarili at si Charlene. "Tumakbo ka na, dalhin mo to," sabi ni Jenny sabay abot ng EFS kay Charlene. "Itago mo, isuko mo kay Inspector Ramos. Siya lang ang mapagkakatiwalaan." "Paano ka?" ani Charlene, nanginginig sa takot. "Babalik ako. May natitira pa akong laban." 2 araw ang lumipas. Isang malalim na gabi sa compound ng Divina family. Nakaupo si Divina sa kanyang opisina, hawak-hawak ang isang baso ng alak. Sa harap niya, nakalapag ang litrato ni Jenny at isang kopya ng TV footage kung saan makikita si Charlene na maihawak na vids. Walang kwenta talaga yang si Libby, usa ni Divina. Hindi niya nakontrol ang bibig ni Jenny. At ngayon pati pinsan kong si Charlene nagtaksil. Biglang pumasok ang isa sa mga tauhan niya. "Ma'am, may dumating po sa labas." Siya po yung whistleblower na sinasabi nilang testigo. Tumayo si Divina, ang mga mata ay nagliliyab sa galit at pag-aalinlangan.
Samantala, sa isa namang safe house sa Maynila, si Charlene ay naroon kasama si Inspector Ramos. Pinakita niya ang laman ng ASGU at agad na pinanood nila ang mga recordings. Isa sa mga video ay nagpapakita kay Divina na pinapagalitan si Libby. Bakit mo isinangkot si Princess? Dapat wala siya sa plano. Ang mahalaga, mapanira natin ang pamilya niya. Gamitin mo ang relasyon niya sa lalaking iyon. Kapag nagkahiwalay sila, dun mo paikutin ang susunod na hakbang. Napapikit si Charlene. Hindi niya lubos maisip na ang pinsang tinuring niyang kapatid ay ganito pala kasama. Kinabukasan, lumabas ang balita. Exposing Divina, a scandal of power, betrayal, and blood ties, isinapubliko ang ebidensya at nagsimula ang investigasyon sa mga koneksyon ni Divina sa mga underground groups. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Habang ang mga pulis ay papalapit na sa compound ng mga Divina, isang anonymous call ang natanggap ni Inspector Ramos. Boses ng lalaki, kung akala ninyo ay si Divina lang ang nasa likod ng lahat, nagkakamali kayo. Mas malalim pa ang ugat nito. May tao sa loob ng gobyerno ang protektor niya. Habang palihim na nakataka si Divina gamit ang helikopterong nakastandby sa isang private field, naiwan ang isang sulat sa kanyang study table, may iisang mensahe. Kung nais mong malaman ang buong katotohanan, hanapin mo ang taong may tatoo ng ahas sa kaliwang pulso. Siya ang simula ng lahat. Hindi pa rin matanggap-tanggap ni Divina ang buong katotohanan matapos niyang matuklasan na siya ay itinaksil ng sariling pinsan na si Jenny. Labis ang pagkadismaya, galit at pagkalito na naramdaman niya nang malaman niyang si Jenny ang dahilan kung bakit napasama ang pangalan niya sa isang malaking iskandalo na kinasasangkutan ng sindikatong pinamumunuan ni Libby, isang kilalang underworld figure sa syudad. Agad siyang nagpunta sa lumang bahay sa Pasig kung saan niya pinaghihinalaang nagtatago si Jenny. Habang papalapit siya sa pinto, mabilis ang tibok ng kanyang dibdib, dama niya ang pagsisikip ng kanyang dibdib, hindi lang dahil sa galit kundi sa takot sa kung anong kahihinatnan ng kanilang paghaharap. Binuksan niya ang pinto ng walang pasabi. Doon niya nadatnan si Jenny, tahimik na nakaupo, parang inaasahan na ang kanyang pagdating. Bakit mo ko tinraidor, Jenny? Halos pasigaw na bungad ni Divina. Anong klaseng pinsan ka? Hindi nagpadaig si Jenny. Mata sa matang tiningnan niya si Divina. Ako pa ang traidor? Ako na ginamit mo para pagtakpan ang sarili mong kasalanan. Matalim ang tinig ni Jenny, nanginginig ang boses sa pinaghalong takot at galit. Alam kong ikaw ang tumawag sa akin nung gabing iyon. Alam kong planado mo na ako ang mapagbintangan. Tuluyan nang nawala ang depensa ni Divina. Umiyak siya. Hindi dahil sa konsensya, kundi dahil sa takot na tuluyan siyang mabulgar. Wala akong choice, Jenny. Hindi ko ginusto pero kailangan ko. Kapag ako ang nabuko, mawawala sa akin lahat, si Rimon, ang mga ari-arian, ang lahat ng pinaghirapan ko. Lahat? Pinaghirapan mo, singit ni Jenny. Hindi ba't inagaw mo lang si Rimon kay Cheney? At ngayon pati kalayaan ko, gusto mong agawin? Hindi agad nakaimik si Divina. Alam niyang may punto si Jenny. Ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang pagmamahala na nauwi sa pagkaganid. Si Rimon, ang lalaking pinag-aagawan ng marami, ang susi sa mana ng yumaong lolo nila. Ayon sa testamento, ang mapapangasawa ni Rimon ay magkakamit ng higit kalahati ng kayamanan ng pamilya. At doon nagsimula ang lahat. Si Divina ang unang nakipaglapit kay Rimon. Pero mas pinili ito ni Chiney, ang tahimik na kaibigan nilang tatlo. Pero hindi tumigil si Divina. Gumawa siya ng paraan. Binayaran niya ang isang hacker para sirain ang reputasyon ni Cheney. Nagpadala siya ng peking ebidensya kay Libby, isang sindikatong may galit kay Cheney, upang gamitin ito para masira ang imahe ng kaibigan. Ngunit nabuko ni Jenny ang plano. Kaya naman tinawagan ni Divina si Jenny, kunyaring humihingi ng tulong, pero ang totoo, nais lang niyang may masangkot na iba. Kaya mo kong isinangkot para lang hindi ikaw ang masisi, umiiyak na ang tinig ni Jenny. Alam mo bang halos mamatay ako sa takot nung hinuli ako ng mga pulis? Akala ko tapos na ang lahat. Paano kung hindi ako nakalabas? Paano kung tuluyan akong nakulong? Akala mo ba madali yun? Jenny, patawad, mahina ang boses ni Divina. Nataranta ako. Wala na akong ibang maisip. Ikaw lang ang alam kong pwedeng isakripisyo, mabilis na putol ni Jenny.
Alam mo, Divina, kung dati ay kayang-kaya pa kitang patawarin, ngayon hindi na ako sigurado. Hindi ko alam kung anong klaseng tao ka na ngayon. Natahimik si Divina. Pero bago pa man siya muling makasagot, isang malakas na kalabog mula sa labas ng bahay ang gumulantang sa kanila. Napalingon silang pareho. May anino sa labas. May taong nakikinig. May kasama ka ba? Tanong ni Jenny, agad na tumayo at isinara ang kurtina. Wala, sagot ni Divina, nanginginig ang boses. Sino kaya iyon? Biglang pumasok ang isang lalaking may takip ang mukha. Walang gagalaw, hawak nito ang baril at nakatutok sa kanila. Si Marco, tauhan ni Libby. Ano to? Sigaw ni Divina. Anong kailangan mo sa amin? May utang kang kailangang bayaran, malamig ang boses ni Marco. At oras na para singilin. Pareho kayong may atraso kay Libby. Isa lang ang makakalabas ng buhay dito. Nagkatinginan sina Divina at Jenny. Pareho silang takot, pero isa sa kanila ang tila naghahanda na ng desisyon. Kung kailangan mong kumuha ng isa, ako na lang, biglang sabi ni Jenny. Wala naman akong pamilya. Huwag si Divina. Natigilan si Divina. Ang babaeng itinaksil niya, ngayon ay handang isakripisyo ang sarili para sa kanya. Pero bago pa makapagsalita si Marco, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Pero hindi sa kanila nanggaling ang putok. Si Cheney, na matagal nang nag-imbestiga kay Libby, ay dumating, bit-bit ang mga pulis. Naaresto si Marco at iniligtas ang dalawa. Ligtas na kayo, sabi ni Cheney habang inaakay palabas ang magpinsan. Pero hindi pa rito nagtatapos ang laban. Kailangan niyong magsabi ng totoo para sa hustisya. Yan ang dapat nating abangan sa susunod na kabanata ng Princess ng City Jail. Huwag kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel para sa mas marami pang kwento ng intriga, pagtataksil at pag-ibig.